Pinoy Kapalaran, Pinoy Kapalaran, oh, Pinoy Kapalaran. May kumatok sa pinto, pero pagtingin mo, walang tao. Bago bigyan ng kahulugan ang ganitong pangyayari, may isang mahalagang paalala. Huwag agad bugbuksan ng pinto. May mga pagkakataon na ang ganitong katok ay hindi misteryo, kundi isang paraan ng panlilinlang. May mga magnanakaw o masasamang loob na kumakatok upang alamin kung may tao sa loob ng bahay. Kapag walang sumagot, maaari nilang isipin na walang tao at bumalik sa ibang oras. Kaya sa ganitong sitwasyon, mas mainam na sumilip muna, makiramdam at tiyakin ang kaligtasan. Ngunit kung walang paliwanag ang nangyari, doon tayo magsimulang talakayin ang misteryo. Sa matatandang paniniwala, ang katok na walang tao ay hindi basta ingay lamang. Ito ay itinuturing na isang senyales, isang paalala o mensahe na hindi agad nakikita. Ang katok ay simbolo ng pagdating o may gustong pumasok. Sabi ng mga matatanda, kapag hindi daw umabot sa bilang ng 3 ang katok, ay huwag na huwag mo raw bubuksan ang pinto dahil siguradong hindi daw ito tao. May mga lumang paniniwala rin na nagsasabing huwag agad tumugon sa unang katok, lalo na kung walang nakikitang tao. Mas mabuting maghintay, makiramdam at siguraduhing ligtas ang paligid bago kumilos. Kapag ito ay narinig mulit walang tao, sinasabing may enerhiyang dumaan o may pangyayaring papalapit pa lamang. May mga pagkakataon na ang ganitong pangyayari ay lumilitaw bago ang isang pagbabago sa loob ng tahanan. Parang may ipinapaalam na may darating, ngulit hindi pa ganap na nagpapakita. Kung ang katok ay paulit-ulit at tila nagdadabog lalo na sa gabi, ito ay itinuturing ng mas mabigat na senyales. May mga paniniwala na ang ganitong uri ng katok ay paalala na maging mapagmatsyag sa mga susunod na araw. Isipin ng mabuti kung may pinutol ka bang puno o halaman sa paligid at baka nagalit ang elementong nakatira dito. Kung ang katok ay malakas at tila may diin na parang galit at sinusubukan pang buksan ang pinto, huwag mo daw buksan ang pinto dahil may posibilidad na ito ay gawain ng mga kulto. Mas mabuti na ang nag-iingat, mag-sign of the cross daw at labanan daw ito ng taimtim dasal at lilipas din ito. Kung may kakaibang pakiramdam matapos ang katok, ito ay iniuugnay sa presensyang hindi agad nakikita. Kung ang katok ay mahina, may mga naniniwala na ito ay paalala ng pagdating ng balita o bisita sa mga susunod na araw. May kasabihan din ng mga matatanda tungkol dito na maaaring ito ay kaluluwa ng isang pumanaw na mahal sa buhay at ginagabayan ka lang. Kung nangyari ito sa umaga, ito ay kadalasang iniuugnay sa bagong simula o oportunidad. Maaari din itong magdala ng swerte. Kapag tanhaling tapat naman ito nangyari, mag-ingat ka daw at maging alisto lalo na kapag inaantok ka bigla. May mga magnanakaw daw na ang ritual ay iikot ng 3 beses sa iyong bahay at may dasal daw ito upang ikaw ay makatulog at doon na sila papasok. Tanging ang iyak lang daw ng sanggol ang makakagising sa iyo sa ganitong pagkakataon dahil sinasabing inosente ang mga ito at hindi tinatablan ng mga maiitim na ritual. Kung walang kakaibang pakiramdam matapos ang katok, maaaring ito ay simpleng pagdaan lamang ng isang enerhiya, isang panandaliang senyales na hindi dapat katakutan. Ang katok na walang tao ay maaaring may 2 magkaibang kahulugan. Maaari itong maging simpleng babala upang maging maingat o isang misteryosong senyales ng paparating na pangyayari. Ang mahalaga ay manatiling kalmado, mapagmatsyag at handa sa anumang sitwasyon. Kung nararanasan mo na rin na may kumatok pero walang tao, alalahanin ang detalye ng pangyayari. Ibahagi sa comments ang iyong karanasan at kung nais mo pang tuklasin ang kahulugan ng mga misteryosong senyales, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ang video na ito.